What's up mga langga? Hello! May buntag ka natuntanan mga langga. How are you for today mga langga? And for today's video ay since nakwento ko sa inyo mga langga nung mga nakarang araw na meron tayong maraming mangga, no? Kita ko sa inyo. Yeah. Meron tayong maraming mangga mga langga. Supposed to be dalawang tupperware po siya ng mangga. Teka lang. Kasi itong mga mangga na to mga langga ay ayan o. Harvest to nila Libby doon sa kanilang resort. Tapos may mga reject nga. Yung sinabi ko sa inyo nung unang vlog ko na binalatan ko siya mga langga. Pagkatapos ay nilagay ko siya sa ref. Since walang masyadong kumakain nito ng mangga mga langga, ako lang talaga yung mahilig sa maasim. Hindi talaga siya maubos-ubos. Kaya, ang ginawa ko, di ba may mga nag-comment sa inyo na i-pickle mo langga, i-pickle mo. So, nag-try akong mag-pickle ng mangga. And, successful naman. Pakita ko sa inyo, ha. So, ito yung na-pickle ko noong nakaraang araw, mga langga, bago pa yung death anniversary ni Mama. So, ito siya. Nilagay ko siya sa, kanang garapon bitaw ng kaong, yung ginamit natin nung mga Pasko na kaong, hindi ko tinapon yung garapon, tapos ito yung nilagyan ko ng pickle na mangga. So ito siya, supposed to be tatlong ganito yung nagawa ko, kaso yung dalawa nakain na namin kasi alam niyo naman di ba na mga nakarang araw nag death anniversary si Mama, tapos may mga karne nakakaumay. Saktong-sakto pala siyang ipares mga langga, nakakawala siya ng umay sa karne. So, pwede mo siyang isidings o gawing appetizer sa iyong pagkain. So, ito yung, kaya yung dalawa naubos namin ng mga anti-ninsik, mga nakaraan. Ito na lang yung naiwan, natira, isang garapon. Tapos, is marami tayong mangga, mga langga. Sabi ko na sa inyo, marami tayong mangga. Kaya, magpipickle na naman tayo. So, nag-ready na ako dito, no? Ng mga garapon. Yung mga garapon din na, yung ginamit natin sa kaong. Hindi natin itatapon yun kasi magagamit pa natin yun. So, pinakuluan ko na to siya mga langga. Tapos, ito namang isa. Meron kasi akong garapon na ganito. Pwede ba to, no? Pwede siguro to mga langga, eh. So, wag lang nating lagyan ng mainit na, na kanang yung pinatunaw na, liquid solution para sa mangga mga langga. So, unang-una nating gagawin ay magkakat tayo ng mangga. Kakat na natin yung ating mangga mga langga. So, para hindi siya masayang. Itong mga mangga naman na ito, hindi po talaga siya nasayang mga langga kasi hindi naman siya nasira. Nilagay ko lang siya sa ref. Tapos, ayan ayan mga langga matigas pa rin siya. Tapos, kapag kinain mo siya mga langga, crispy pa rin. Kasi itong ginawa kong ito, tikman natin ha. Grabe na kapag ka-sealed. Ano ba ito? Yan. Yan. Maasim-asim pa rin siya, pero yung asim niya mga langga, ito kasi ginawa kong liquid solution. Liquid solution. Itong ginawa kong pang buro, suka, tubig, tapos nilagyan ko ng konting suka, tapos maraming brown sugar, tapos asin. Yun lang, tinunaw ko yun. Wala akong nilagay na paminta or whatsoever, bawang, wala. Yun lang talaga, liquid. Tinunaw ko siya, ginawa ko siyang liquid mga langga. Tapos yun yung nilagay ko dito. Naghahalo yung tamis, asim, at saka alat mga langga. Kaya hindi siya nakakawala siya ng umay sa karne. Kasi naghahalo yung asim, alat, tsaka tamis. One more. Kaya naubos talaga namin yung isang ganito, dalawang ganito. Crispy pa rin siya.
Mm. Kasi itong ating mga mangga ay crispy pa siya. Kailangan natin siyang i-seal talaga. So, ayun. Anuhin na natin, no? Ayan, no, mga mangga. Ito na yung sira niya, mga langga, oh. Yan lang. Tapos, tinapon nila. Tapos, wala talagang kumuha. Tapos, sabi ni Insik, na ano kasi ni Insik, na ulitan kitag mangga. Kaya yun, kinuha ni Insik. Nagpapasalamat talaga ako kay Insik na kinuha niya. Kasi, kung hindi, sayang, di ba? Marami pa namang makain ito, mga langga. Uy, kay sus, mahal kaya nito bibilhin natin sa market, no? Napakamahal ito sa market, mga langga. Kaya, ganyan lang. Strict lang yung ginagawa kong pagkahiwa. Medyo makapal-kapal para kapag kinain mo, o sinimot ko pa nga, di ba? Kahit nasa buto na siya, sinimot ko pa rin dahil yun yan lang yung pagkahiwa, mga langga. Teka lang. Paano ba to? Yan lang yung pagkahiwa. Yan ganyan na. Parang mataas siya ba? Di ba? Hindi ko siya masyadong ninipisan kasi maano siya kanang para crispy pa rin. Medyo makapal-kapal siya. Lagay ko siya dito. Diba? So, kaya gumawa na naman ako ulit yan. Hindi ko bina-vlog yung una, mga langga, dahil baka ano tayo, no, kanang hindi tayo mag-success ba. Pero ngayon, alam ko na, sariling version ko naman to. So, meron kasi iba-iba kasi yung paggawa ng pickle na mangga, mga langga. Meron yung iba, ginadgad nila, no. Pero ayoko nang masyadong lang durog ba, ayoko, parang nakakaano, pangit tingnan. Gusto ko yung yung tama lang yung pagkakaano. Tapos yung iba, pag tingnan nyo sa YouTube, marami talagang iba-ibang version ng pagbuburo ng mangga or pagpipikil ng mangga. Pero sa akin, inano ko siya kanang ayoko ng maraming ayoko ng may bawang. Gusto ko yung ano lang, yung simple lang ba, pero masarap. Yung iba kasi nilalagyan nila ng paminta na peppercorn ba, peppercorn. Nilagyan nila ng kahit ano-anong mga kuan. Pwede naman siya, pwede naman. Iba-iba nga version, di ba? Pero itong ginawa ko, sariling version ko naman to, okay. Ako naman nakakain nito, mga langga. Pero itong ginawa ko, para talaga matagal siyang masira. Kasi panigurado, kung matatagalan pa to sa ref tong mga mangga, masisira na siya. Tapos mawawala na yung crispiness niya ba. Kaya, yan, ginawa ko na lang talaga ng paraan. Ginawan ko na lang talaga ng paraan, no? Yan, maraming salamat din sa inyo dahil kayo yung nagbibigay sa akin ng mga brilliant ideas kung paano gawin sa mangga. Pwede din siyang, kung may kinilaw ka, mga langga, pwede mo siyang gawing kinilaw. Pwede mo siyang isahog sa kinilaw itong mangga. Diba? Pwede mo siyang isahog sa sinigang pala. Pwede daw pala daw tong mangga, pero hindi ko pa nasubukan. Hindi nga kasi mahilig sila papa at si Insik sa mga maaasim na na ulam, gaya ng sinigang. Pwede naman, nagsigang ako noon. Sa akin, sakto-sakto lang yung asim, pero sa kanila, naasiman talaga sila. Kaya hindi ko na inulit yung pagsigang ng... Kung magsigang man ako, mga langga, yung mild na mild lang yung pagkaasim kasi hindi talaga mahilig yung dalawa kong kasama dito sa maasim na pagkain. Ako lang talaga yung mahilig sa maasim. Sabi nga daw nila, nakakasama daw yung maasim, lalo na sa regla. Nakakaano daw yan ng regla, pero minsan-minsan lang naman, hindi naman talaga yun nga, lagi naman, no? So, ito yung ginawa ko, mga langga. Yan. Ulit-ulit lang naman na, process. So, medyo madami pa rin itong mangga. Hugasan pa natin ito bago natin ilagay. Itong jar ko ay pinakuluan ko na yan. Ano ko na yan? Sterilize. Oh, simutin pa yan kahit
ano na, buto kasi sayang man eh. Bibilihin natin to sa market. Nako, napakamahal. Bibili pa ba tayo? Diba? O, diba? So, ikakat ko lang to mga langga. Tapos, maya-maya, gagawa tayo ng liquid solution. May nagtatagong sinag sa ulap. Tila hihina rin ang ulan. Tila lilipas din ang bagyo. Liliwanag din ang kalangitan. At ang araw ay sisikat na muli. Nakiduwit sa manok. Ang karimulan ay harapin. Tatanaw ko rin bughaw na langit. Katul ang ilong eh. Umaasang. Tingnan ninyo mga langga oh. Oh, parang na ano na siya, papasira na siya. Kaya yung mga hindi pa masyadong sira, kukunin natin. Tapos yung mga ano na talaga, para siyang nalamog na. Kasi nga, alam nyo naman sa loob ng ref, magtutubig kasi yun mga langga. Kaya, yung ilalim, mahumol siya sa tubig. Kaya, yun yung mangyayari. Uwiin mo ang lungkot sa puso ko. Kahit nanilimang kalawakan. So, ayun mga langga. Tapos na natin hugasan itong ating mga mangga, no? Ayan. Na-slice na natin siya mga langga. Dahil nahugasan ko na rin siya. Kaya ang gagawin natin ay lalagay na natin siya sa jar mga langga. So, ito siya, no? Ilagay na natin siya sa jar. Ayan. So, kailangan lang nating, hindi ko alam mga langga kung maigo ba ni tanan or kuan ba, kasi yung jar natin 3 lang eh. Tapos kuan, marami itong ating mangga. Inubos ko na lang kasi parang papasira na ba, baka masira. Sayang lang talaga yung ano ba, masira lang bitaw siya. Sayang lang talaga. Naglaway mo ko mga langgay. Ang bango kasi niya. Ang bango-bango niya. Tapos, salansan lang natin ito dito mga langga. Tsaka tayo gagawa ng yang sauce. Diba? Para ready na siya. O diba mga langga, no? Pero maliit lang kasi siya. Wala kasi akong malaking garapon mga langga eh. Kaya pagkasyahin na lang natin, no, kung anong meron. Hindi naman tayo pwedeng maghanap ng wala. So, ano yung meron, yun yung pagkakasyahin natin. Okay. Yan, lagyan na lang natin yan ng ano, ng medyo maiikli ba. So, wala talagang ibang magawa mga langga sa mangga. Pag ganitong parang naumay ka na sa pagkain ba. Ano lang talaga. Kailangan mo siyang gawa ng paraan para hindi siya masayang. Eh kung masayang to, naku, magsisisi talaga ako. Kasi kapag ano na to, nasayang na siya, na dunot na siya, mag-ano na naman ako, magpaalburuto yung puso ko ba. Sayang kasi mga langga, masayangan talaga ako sa pagkain man. Kapag masayang, ano lang ba, matapon bitaw. Kung may paraan, gagawan talaga ng paraan para walang pagsisihan sa bandang huli. So kapag ganyang siksik,
liglig at umaapaw ng mga langga. Ano natin yan, iset aside natin yan. Dahil lagyan natin yan ng, kaya nga kahit plastic mga langga, inano ko na lang kasi maghanap ako ng ibang garapon. Mga ganito lang kasi yung garapon na available. Wala akong garapon na malalaki. Buti sana kung may garapon ako ng malalaking kaong. Yung binibili namin na kaong every na okasyon, maliliit lang talaga. Alam niyo naman na budgeting tayo, no? Kaya mga ganito lang talaga yung binibili. Yung affordable lang na maliliit na kaong ba. Eh, mahal man yung malalaking kaong eh. Pero kung bili ka ng dalawang maliliit na kaong, pwede mo ka naman bumili ng yung isang malaki na lang, no? Pero alam nyo naman tayo mga Pilipino. Kung saan tayo makadami, doon tayo. Di ba? Ay, nako naman talaga. Si mama ko mga langga, dadating yun sa 29 pohon. Kasi inasikaso niya po muna yung mga kailangan niyang iwan doon sa kanyang senior citizen. Para kapag nandito na siya, kahit nandito siya, makakatanggap pa rin siya ng senior citizen. Sayang naman yun kung iiwan niya nang wala siya kuan ba, hindi siya makatanggap. Sa gobyerno yun, ano nila yun. Sayang kung hindi mama ba. Kana pa. Malapit na si mama maging ba yan? Centenarian. Okay. Na daw kapag aabot ka daw ng 80, magfa-file ka na para makatanggap ka ng 10,000 sa isang taon. Tapos kapag 85, yun, makatanggap ka na naman daw. Pag 90, tapos sa pag 100, yun, malaki-laki yung matanggap mo kung aabot. Tayo kaya mga langga, aabot kaya tayo sa mga ganyang edad. I doubt it. Pero wala namang imposible sa pagdadasal. Di ba? Dasal tayo na pabain yung buhay natin. Wala namang imposible kay Lord. Kasi siya naman yung nagbigay at siya din ang may kayang magbawi. Kaya hindi natin alam kung ano yung plano sa atin ni Papa Jesus. Dito sa may unahan, lagyan natin ng mga di ba? Mga langga napuno na. Set aside din natin yan. Okay. Maglagay man tayo ngayon ng liquid. So, mga langga, tapos ko na siyang nilagay sa jar lahat. So, ang gagawin naman natin ay mag-mix tayo ng sauce niya. So, ayun, simulan natin mga langga sa isang pasang tubig. Mix natin lahat bago natin pakuluan. Isang basong tubig. Dito lang natin siya ilagay para talaga namang ma-mix talaga siya. Tapos 1/4 cup na suka. Yan. 1/4 cup na suka. Yan. Ito, it's my own version ha. Kung sa inyo, kung ano yung gusto nyong lasa, pwede nyong sundin. Tapos, ito, 1 kalahating kutsarang rock salt. 1 kalahating kutsara. Rock salt mga langga. Yung mga langga, rock salt, 1 kalahating kutsara. Yan, natin yan. Tapos dito naman, brown sugar yung gamit ko. Ito. Maglalagay tayo ng 2 kutsarang brown sugar. Yan. 2 puno na kutsara. I prefer
medyo matamis kasi nga maasim-asim yung mangga natin ba. So, ayan. Tunawin lang natin yan mga langga. Tapos, pakuluan natin. Mas masarap kasi para sa akin mga langga ang brown sugar. Mas malinamnam siya. Mas may lasa talaga siya kapag kapag brown sugar yung gamit. Kahit sa kape mga langga, mas gusto kong gamitin yung brown sugar kaysa white sugar. Kasi yung brown kasi iba yung niya, iba yung tamis niya. Malinamnam siya. So, lang natin yan. Yan kapag nakikita mo na kanang medyo na na siya, pakuluan na natin mga langga. Yung gamitin ko dito yung kawaling maliit ba. So kapag natunaw na siya, pakuluan na natin siya. So ayun mga langga, tapos ko na siyang gawin. Ito. Yan, nakikita nyo ba? Ano ba ito? May pa. Tapos ko na siyang gawin mga langga. Ito, nakita ko sa inyo. Yan. Yan. Medyo mainit-init pa siya mga langga, pero ilalagay na natin siya. Natagalan ako mga langga kasi naubusan pala ako ng butin. Doon ako sa kahoy nagluto. So, lalagyan na natin siya mga langga ng solution. Sana masakto. Tapos ilalakwatin siya ng ng maigi. So ito mga langga, ulitin ko, it's my version. Sarili ko tong version mga langga. Kung ano yung version nyo, pwede nyo gawin din. Pero para sa akin, ito yung version ko. Patay para kuwang yun nila. Tapos itong last mga langga. Ewan ko kung pwede ba to, pero okay na siguro to eh. Kulang po kasi talaga ako ng garapon mga langga Kaya gawan na lang natin ng paraan. Tapos ilagay na lang natin siya sa ref ng mga ilang araw. Mga saktong-sakto mga langga. Tamang-tama talaga yung dami ng ginawa natin na liquid solution. O diba? So ito na siya lahat. Ayan. Ayan na siya lahat mga langga, no? So, nakagawa tayo ng 4 na ganito at isang malaki. Kaya, ilalagay na natin ito sa ref. At pagkatapos, ay maghintay tayo ng mga 3 hanggang 1 linggo. Siguro, grabing pagkaburo na yan.
Tapos wala namang ibang kakain ito mga langga, kundi ako lang. Siguro kapag dumating na yung pamangkin ko, yung kasama ni mama, kasi ulitin ko po, kasama po ni mama yung pamangkin ko na bunsong kapatid ni Angelo, yung yung Pipe, yung hindi pa masyadong nakapagsalita ba, pero malaki na siya, parang 13 years old na, pero hindi pa siya masyadong makapagsalita mga langga, kaya para siyang special ba. Tapos dadalhin ni mama kasi nga baka mapabayaan doon, babae pa naman. Yung papa niya wala lagi doon sa kanila, kahit saan daw matutulog, kaya dadalhin ni mama mga langga. Kaya ayun, maraming salamat ulit mga langga, no. Ito yung, di ba, 3 garapon lang yung ginawa ko. Nagiging, siya, 4 siya na garapon kasi yung isa, inano ko, nilagay ko dito sa, plato. Kakainin natin ito mga langga. Crunchy pa rin. Kahit nakaburo na siya mga langga. Ayan, crunchy pa rin. Ito yung tamang-tamang gawin. Pag marami kang mangga sa inyo, tapos hindi mo alam kung anong gagawin, hindi mo maubos, pwede mo siyang gawing buro. Masarap siyang appetizer mga langga. Sa sa pagkain. So yung ginawa kong liquid, depende sa nyo, panlasa nyo. Sa akin kasi, tinansya ko yung panlasa ko kung ano yung mas gusto ko. Gusto ko kasi ng medyo matamis kasi nga maasim tong mangga, kaya madami yung sugar. Tapos may konting suka, may asin, tsaka yung tubig. Yun yung ginawa kong liquid solution. Yung asin nito noon, ikumpara mo ngayon na naburo na, hindi na siya masyado mga langga. Parang kayang-kaya ko na siyang kanang agwantahon ba. Ito yung masarap kapag yung ulam mo karne, baboy, tapos medyo mataba, tapos nakakaumay yung bidli ba. Ito yung masarap na pang sidings mo. Sulit na sulit. Yung mangga na tinatapon lang nila, ngayon napakinabangan ko. Nakain ko pa. So hanggang diyan lang muna mga langga. Kasi ipasok ko to sa ref. Nilagay ko to sa loob ng ref para talagang ma-preserve siya. At yung kanyang lasa ay talaga sa ilalim. Di ba? Madami. 4 na ganito tapos isang ganito. O, saan ka pa? Di ba? So hanggang dito na lang muna mga langga. Ayan o. Ayan mga langga. 4 na garapon tapos isang ito. Kaya hanggang dito na lang muna mga langga kasi ko pa to sa ref. At maraming salamat ulit sa panonood ng video ko na to. Sana makagawa din kayo ng sarili yung version or kahit gayahan nyo yung version ko. Depende kasi yan sa panlasa ninyo mga langga. Kaya ito, ulitin ko, version ko po ito. So baka sabihin nyo na naman na mali yan, mali. Ito version ko, it's my own version na simple lang talaga na version mga langga. Kaya hanggang dito na lang muna at hindi ko na patatagalin pa ito kasi marami pa tayong gagawin. Kaya thank you so much and I love you all. God bless and ingat po tayong lahat. Thank you.